Assalamualaikum mga sisi. Ayan, ano na po dito mga sisi, 12 noon na po. So, lumabas kami ni Mister kasi Saturday ngayon. Pag Saturday ay gaya ng ibang video ko ay mayroon pong bazaar or wet market dito na malapit sa amin every Saturday. So, as usual ay pupunta po kami ngayon doon para mamili ng mga tela ng customer ko, mga laces, mga prutas at kung ano pa yung gamit na kailangan namin. So, dito sa dinadaanan namin, ito po yung kapaligiran na ito po ay isang school, private school po ito. Bago pa lang po ito na dito na natapos na ginawa nila. Tapos, ayan po ay mga trigo po doon sa ilalim. Oo, binakuran nila. Pero mga trigo iyan. Yun bang ginagawang harina? Ganun ba mga sisi? Ayan. Ang lugar po talaga dito ay malinis po talaga mga sisi. Dito sa kapaligiran na ito. Meron pong kanal ito. Ayan, madaming mga kahoy at marami ding mga tao na naglalakad din, lalo na kung dito lang nakatira yung ibang mga tao. So, ang weather po namin ngayon dito ay normal lang, hindi masyadong mainit, hindi rin malamig. Oo, kasi spring season tayo mga sisi. Ito, another school na naman na makikita ninyo sa daan. At ang lugar na ito ay opposite po sa community kung saan kami nakatira. Paglabas po natin sa entrance ng community ay makikita nyo po itong lugar na ito. Kaya malapit lang po talaga mga sisi. Kaya every Saturday ang wheat market dito ay pupunta. Ang mga tao po talaga ay dumadayo dito para mamili ng mga kailangan nila. Ayan. So, dito mayroon ding nursery na saan mabibili mo ang mga vegetables na gusto mong itanim, mga halaman, mga prutas. Ayan. Yun pong nadaanan natin ay nursery. Ito din po. Yan, yang may mga tanim-tanim, mga nursery iyan kung saan pwede kayong mamili ng mga halaman na gusto ninyo. Tapos, kapag pupunta kami ng wet market, ang pinakamagandang idea po talaga ay magmotor kayo mga sisi. Kagaya nito, mga sasakyan, ayan, nakaparada na. Napakataas po ng linya mga sisi kasi napakadaming tao. So nakaparada na yung mga sasakyan dito. Ayan, nandyan na nakastart na yung mga prutas, mga gulay na nakaabang dito. Mura lang po ang renta ng mga tao dito mga sisi. Ayan, kapag Saturday. Kasi mayroon pong kaibigan ng asawa ko na nagtitinda rin dito. Dati kasi nung umuwi ako ng Pilipinas, ay nag-rent si Mr. ng pwesto dito kasi marami po talaga akong naiwan ng mga gamit sa tahi, yung mga laces, mga kung ano-ano pa, mga tela. Kaya mayroon siyang kaibigan dito na nirintahan ni Mr. na pwesto at bininta niya yung mga west ko na mga naiwan kong mga gamit sa pagtatahi. Kasi sayang din naman mga sisi. At nabinta rin ni Mr. iyon mga sis. So naghahanap kami ng maparkingan kasi parang nagbago ang patakaran nila dito. Dati mayroong parkingan dito, ngayon ay hindi na nila pinaparkingan mga sisi kasi nagdudulot iyon ng crowd sa mga tao gaya nito. At kapag nagpa-parking kayo ng mga ganito mga sisi, kailangan nyo talagang hanapin yung may nagbabantay na bibigyan ka ng ticket kasi hindi makuha ang motor mo kung wala kang ticket. So, iwas ba sa mga magnanakaw? Kasi mga sisi, before ako pumunta ng Pakistan, bumili ng bago ang asawa ko ng motor. 2 months pa lang niyang nabili. Pumunta siya ng grocery store. Pagbalik niya, wala na, ninakaw na yung motor niya. 2 months pa lang yun. Oo. Kaya, ingat na po ang asawa ko ngayon. Hindi na kami nagpa-parking. Tingnan nyo, ang sasakyan ay pumasok. Kaya, nagkaaberya na. Marami nang natatraffic. Minsan, mainitin pa naman ang ulo ng ibang mga tao dito. Oo, kahit nasa kalye, nag-aaway talaga. Ano lang sila ba? Mayroon talagang masyadong mainitin ang ulo. Kaya hindi talaga good idea na pupunta ka sa mga ganito na lugar na magsasakyan ka.
kasi mahihirapan ka mag-parking. O kagaya nun na nasa harapan na, mamaya dadami pa iyan. So, pag motor ang dinadala mo, madali ka lang makapasok gaya ni Mister. So, dito namin ipaparking at ang bayad po ay 30 rupees lang mga sisi sa parking. Kahit whole day mo yan ilagay dyan. Kasi may nagbabantay mga sisi. Ang dami-dami nang ayan, madami nang nakaparking. Nasa loob na iyan. Yung iba, nagtitinda na. Ayan. So, maghihintay lang ako dito sa labas mga sisi kasi dyan kami papasok mga sisi. Ayan. So, si Mr. nandoon. Pinarking yung motor. So, dito lang muna ako maghihintay mga sis. So, ayan yung costume natin for today. Kasi pag nasa labas tayo mga sisi, kailangan talaga nating magbalot kasi kapag hindi ka magbalot ang mga tao ay magtinginan talaga mga sisi. Iba ang mga tao dito mga sisi kapag hindi mo sinuot yung kagaya nila ay magtinginan talaga sila sa iyo. Oo. Tapos pagsabihan ka na Chinese, ganun ba? Naiirita ako kapag ginaganon ako mga sisi. Kasi hindi ako na-amaze para akong naiirita. Kapag minsan may lumalapit, are you a Chinese? Parang ganun ba? Ganyan sila mga sisi. So dito nakikita ninyo, yan po ang mga leases na mga ginagamit ko sa aking pagtatahi. Ang presyo po nila dito ay hindi po mataas kasi nga ang renta lang ay hindi masyadong mataas. Kapag doon ka sa mga shop, expect mo na mahal. Pero pareho lang talaga leases. So magdo-double price po kapag nasa loob kami ng community, pag bibili kami. Kasi higher po ang renta nila sa shop. Pag dito ka magbibili, ay sulit na sulit po yung mga leases. So, kapag dito ko bibili, hindi po masyadong mamahal yung mabayaran ng aking customer. Kaya, every week ay pumupunta po ako para mamili ng mga tela or mga gamit nila sa kanilang mga suit. Para naman ay hindi masyadong mabigatan ang aking customer. So, dito, ito po yung mga ina-attach ko sa mga suit na tinatahi ko, lalo na kung mga fancy. At dito rin, nag-ikot-ikot ako. Mayroon ako mga nakita, kagaya nito na stainless na mga borloloy ba, mga fancy-fancy. Kasi dito sa Pakistan, mahilig po talaga ang mga tao na ganito mga sisi. Mostly kapag may mga okasyon. Tapos, imamatch nila iyan sa kanilang mga suit. Alam niyo po mga sisi, kapag nasa labas ka ng bahay, ay hindi po pwede na magsuot ka ng mga gold talaga na totoo kasi mayroon ding mga snatcher dito. Baka anuhin ka ba? Yun bang pahintuin yung sasakyan mo tapos nanakawan kayo. Kaya mag-ingat po talaga mga sisi. Kaya mga tao dito kapag nagsusuot ay yung mga ginto nila ay tinatago lang nila sa bahay. Pero nagsusuot sila ng mga fake jewelry. Ganon po talaga mga sisi. Tapos, ayan ang mga sisi. Napaka-cute ng mga cellphone casing. Ayan. Pero sabi ni Mister, mabigat daw sa cellphone. Kaya kahit gusto kong bumili, ayaw niya kasi bago pala yung casing na cellphone ko. Hinihintay ko si Mister kasi yung friend niya na nagtitinda dito, dinalhan namin ng pulaw, ng pagkain. Tapos sabi niya, mag-ikot-ikot lang muna ako dito. Malapit lang ako sa kanya, nagchismisan silang dalawa. So sabi ko, masyado ka namang marites, ang tagal-tagal mo pa. So doon siya, at dito nag-ikot ako mga sisi. Nung last time ay bumili ako ng juice na ganito. Hindi ko tinitingnan na ganyan. Tapos kasi uhaw na kasi ang init na 'di ba? So uminom ako. So ngayon tinitingnan ko bakit sumakit yung tiyan ko. Tinitingnan ko talaga paano nila ginagawa mga sisi. Sa totoo lang mga sisi, 5 araw talaga akong sumasakit yung tiyan ko mga sisi. Kaya hindi na ako uminom ng ganyan. Hindi kasi lahat na para bang hiyang sa sikmura natin mga sisi. Tingnan ninyo, hindi nila hinugasan yung makina mga sisi. Kapag isinaalang-alang mo yung kalusugan mo, mag-try ka. Nag-try ako mga sisi, umiinom naman talaga ako ng ganyan. Pero nung last time, 1 linggo talaga nagkasakit yung tiyan ko mga sisi. Iba yung sakit, mamilipit ka sa sakit. Ito po yung mga tinda-tinda nila dito. Mayroon akong nakikita na ito yung mga tela, pareho lang din ito sa mga malls na mga tela mga sisi. At mga summer collection, ganun ba?
Mga tao na ito ay kahit saan-saan na may mga bazaar ay nagre-rent sila. Dito makapili ka talaga ng maraming mga display. Ayan, ng mga damit ng mga bata, ganun, mga tela, mga kagamitan sa bahay. Ayan, yung may sabi na hindi nag-underwear yung mga Pakistani. Ayan, tingnan niyo maraming mga tinda. Tapos, ayan, sus, Diyos ko Lord. Alam niyo po kasi, nag-underwear naman yung mga Pakistani, mga sisi. Napaka-private po ng mga tao na ganyan. Kaya kung saan sila komportable ay sa kanila na iyon, o di ba? So, ito mga sisi ay nag-ikot muna kami. Tapos, ayan, pumipili na rin ako sa mga kailangan ko sa aking tahi. Ayan po mga laces. Alam niyo po kasi sa Pilipinas, hindi po tayo gumagamit ng mga ganito. Oo, plain lang talaga. Pero dito sa Pakistan, mahilig po talaga sila sa mga ganyan, mga sisi. The more na maraming leases yung damit, mas mahal iyon. Kasi every yard ng damit, ng leases, ay may presyo talaga. Kaya charge na iyan sa pinapatahi mo. So, hito mga sisi, nakita ko yung mga walis ting-ting dito. Maraming mga walis. Nagpabili ako ng walis. Itong asawa ko, palagi kong sinasabihan na gusto ko ng silhig. Silhig po isa Bisaya. Tapos, walis po sa Tagalog. So, nasaya na ni Mister kapag sinabi ko gusto ko ng silhig. So, binilhan niya ako ng 4 para hindi pabalik-balik. Kasi mura lang, 100 rupees lang. So, ayun, karga-karga ko iyon. Tapos, nagtingin-tingin muna ako dito sa mga paninda ni Manong. Ayan, ang dami niyang mga tinda-tinda ng mga kung ano-ano. Ano talaga sila dito? Paldong-paldo talaga sila kasi marami kasing bumibili eh. Ito mga ano na eh, mga sabon na mga kapi na, ganun ba, mga sisi. Oo, tayo pa namang mga Pilipina, Diyos ko Lord, bago ka pa sa Pakistan, mangangati talaga ang kamay mo. Ewan ko kung bakit. Buti na lang ay may naano ako, yung gamot na Dermobet. Ayan, pasan-pasan ko na ng 4 na walis mga sisi. Ayan. So, si Mister naghahanap ng tawa. Yung tawa po kung saan lulutuin yung mga parata, mga roti. So, naghintay muna ako sa kanya dito. Ayan po ang pwesto ng kaibigan niya. Umuupo lang muna ako. Tapos si Mister ay busy na nakipag-usap kasi hinanap niya kasi yung lulutuan. Yung steel na lulutuan ng kebab, lulutuan namin ng parata, roti. So, naghahanap kami ng mga good quality. So, dito lang muna ako muupo kasi parang nakakapagod na umiikot-ikot mga sisi. Ang laki ng lugar na ito, ang daming tinda. So, ngayon, umuwi na kami mga sisi at huminto kami dito kasi bumili kami ng harina. Para, yun kasi ang hinihiling doon sa mga katulong sa baba. So, nasa loob na kami ng community at dito ay huminto kami kasi bumili rin kami ng soft drinks. Sabi ko sa kanya, huwag ka na bumili ng juice na ganon. Bili na lang tayo ng soft drinks. Ayan, kasi hindi madali magkasakit sa tiyan. Grabe talaga na napinding ako sa trabaho ko dahil doon ayaw ko nang magkasakit ng tiyan. So, ayan, nasa loob na kami. At naghintay ako ni Mr. Siya lang yung pumasok sa shop at bumili ng mga soft drinks. Tapos tinitingnan ko yung paligid. Ayan. Tapos mga sisi dito may mga Chinese restaurant. Sa loob po ng community, sigurado po na malinis po yung restaurant. Ayan, may Chinese restaurant. At dito, ito din ang mall na malapit sa amin. Sa loob ng community. May mga malls din mga sisi. At gusto ninyo ng sosyalan, pwede kayong bumili doon ng mga tela, mga accessories, jewelry, dyan sa mall na iyan. Meron din yan. So, nasa iyo iyan kung saan mo gustong bumili dito sa paligid namin. Pero kami kasi na may pamilya na, may mga anak na, so nagbudgeting kami. So, naghahanap kami kung saan tayo makakatipid. O 'di ba? Kasi iniikot na namin lahat at nakikita na namin kung saan dapat ang makakatipid. So, ganun talaga. At nasa iyo iyan kung itatapon mo yung pera mo at gusto mo ng mga sosyal na ganyan, choice nyo po talaga iyan. Dito po sa paligid namin ay marami pong mga shop din na pang sosyal. Ayan. Pwede ka dyan bumili. Pero yung quality kasi pareho lang doon sa bazaar.
Kagaya ng mga gamit ko sa tahi, pareho lang po talaga. At bilang mananahi ay hinahanap ko talaga yung mababa yung presyo. Kasi para din po yun sa aking mga customer. So ito mga sisi ay mga flat. Pwede kayong mag-rent dyan kung gusto ninyo. Ayan, yung mga building na yan, mga flat iyan. Kagaya po sa Dubai, para po siyang mga flat. So, alam niyo mga sisi, ito lang muna yung ikapapakita ko sa inyo mga sisi. Maraming salamat sa lahat ng suporta. At sana naman ay hindi kayong magsawa. Mag-comment lang po kayo kung ano yung katanungan. Nasa Lahore, Pakistan po ako nakatira mga sisi. At ito po ang lugar namin dito sa paligid namin sa Pakistan. So, sa nakikita po ninyo, iba-iba po yung nakikita ninyo sa mga ibang vlogger na napakaganda na makakatulong na makakita kayo ng ibang-ibang mga parte dito sa Pakistan mga sisi. Ang buhay lang dito sa Pakistan ay parang Pilipinas lang na may iba't ibang klase ng pamumuhay at status. So, ito na mga sisi, maraming salamat sa inyo. Sana po ay mag-ingat kayong lahat. At ito nga, dumating na kami sa bahay at ito po yung nabili ko. Tapos, nagluto na rin ako ng rice mga sisi kasi gutom na yung anak ko. Kararating lang namin. So, habang nagluluto ako mga sisi, ay ang asawa ko ay nag-rest muna. Tapos ako naman ay, ayan, maraming nagtatanong bakit daw madilim dito. Pinapatay ko kasi ang ilaw kapag hindi ginagamit eh. Tapos tinatahi ko yung order ng aking customer na 10 kortina na ipipick up niya mamaya. Nabayaran niya po ito kaya tatapusin ko muna ito. So maraming salamat sa inyo. Allah Hafiz.